So yung good day sa inyong lahat mga kaidol, Mamay Jasper Works nga pala muling nagbabalik ito. May panibago na naman tayo ditong gagawin. Meron tayo ditong Suzuki Raider 150. Ang ipapagawa nga pala rito ay ipaparefresh na po yung makina 2017 model. Unang refresh po aray mga kaidol at magpapalit na rin po tayo ng clutch lining. Tapos aray naman po yung tinakbo niya. Ito po yung odometer. Yan 45k na po ang tinakbo niya mga kaidol. Unang refresh po are ng makina mga kaidol. Yan, paparefresh po sa atin at papapalitan din po ng clutch lining. Ayan, kaya babaklasin natin yan, itatap overhaul para po malinis natin yung mga valve at matanggal po natin yung carbon deposit sa piston at saka sa valve. Tapos ito naman po yung mga gagamitin nating piyesa mga kaidol. Ito, meron tayo dito clutch lining made in Thailand. Ayan po yung kakabit natin, HGP. Tapos ito naman po yung piston ring. Yan, papapalitan na rin po sa atin ng piston ring para sure daw po na walang usok na lalabas. Ayan, hindi naman po na usok aring motor na to, kaya papapalitan na po sa atin ng piston ring para sigurado daw po. At ito naman po yung oil filter na gagamitin din natin. Yan, magpapalit na rin tayo ng oil filter. Tapos dalawang chain guide. Yan. Papalitan na rin po natin ang chain guide para sure po na wala pong lumalagtik sa makina na rin mga kaidol. Tapos syempre kailangan natin magpalit ng valve seal. Pag magre-refresh po tayo, ito po yung pinaka-importanteng pinapalitan mga kaidol. Number 1 po yan, valve seal. Tapos ito naman po yung base gasket. Yan. Papalitan na rin pa natin ang base gasket kasi tatanggalin po natin yung block. Tapos ito naman po yung langis na gagamitin natin, Motul, yan, 1 liter po yan, 10W40. Ayan po yung mga ikakabit natin. So bago nga pala natin ito umpisahan mga kaidol, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please like and subscribe at huwag nyo na rin po kalimutan i-hit ang notification bell para lagi kayong update sa mga video ko i-upload. So yun lang mga kaidol, pakipollow na rin ako sa aking FB page para lagi kayong update. So yun lang, tara umpisahan natin to, let's go! So ito na nga po mga kaidol, umpisa na po natin, tanggalin lang po natin tong araro at saka yung oil cooler at saka itong tambutso mga kaidol. Yan, natanggalan natin, tanggalin natin tong oil cooler at saka itong head cover para po matap overhaul po natin. Yan, tanggalan lang po natin, 4 na allen sa islang po yan. Ayan, natanggalan nga natin yung cover at tanggalin na natin tong mga gis po mga kaidol. Yan, gis na bolt na yan, lahat yan, tanggalin na po natin lahat. So ito na nga po mga kaidol, natanggalan natin at nakita natin dito mga kaidol ay may natanggal ito. Ayan, natanggal po yung dikit niya kaya ito papa-orderan po natin na re. Ayan, matatagalan pa pag-order no, kaya didikitan po muna natin mga kaidol. Tanggalin na natin mga kamolder. Tapos tanggalin natin itong camshaft mga kaidol. Yan, unahin lang natin yung intake, tapos ito yung exhaust cam. Yan, tanggalin lang natin mga kaidol. Yan, natanggalan natin, tanggalin natin itong chain guide. Tapos next natin mga kaidol ay tanggalin natin itong mga valve shim. Yan, makikita nyo naman po mga kaidol, yan, gagamit lang po kayo ng bagnet din para po matanggal nyo yung valve shim at saka yung cap ng shim. Yan, ingatan nyo po at baka malaglag po sa loob mga kaidol. Tapos next natin, tanggalin natin yung 4 na stud. Yan, 12mm lang po yan mga kaidol. Tapos yan na nga, natanggalan nga natin yung 4 na stud. Ang susunod man natin mga kaidol ay itong tatlong 10mm sa gilid. Yan. Tapos next natin, tanggalin na natin to cylinder head. Ito na nga, nabunot na natin. Yan, kung makikita nyo naman po kung gaano kakapal ang mga carbon. Yan mga kaidol. Yan, kaya po tayo nagpapareplace mga kaidol ang makina ito. Dapat matanggal natin yung carbon deposit. Yan, nagkakaganan po yan. Once na mga kaidol na matagtag yung carbon na yan, sumipit sa valve, wala na, singaw na yung valve nito mga kaidol pagka gano'n na nangyari. Kaya kayo mga kaidol, alagaan nyo yung makina nyo. Huwag kayo makikinig sa iba, kayo masusunod mga kaidol. Kaya yan, magpa-refresh din po kayo pag may time kayo mga kaidol.
Tapos ito naman, nabunot na natin yung block. Sunod natin ay tanggalin natin itong pin lock ng piston. Yan, tanggalin lang po natin yung lock at para po mabunot natin itong piston at para malinis din po natin aray mga kaidol. Yan, nabunot na natin yung pin at tapos aray na nga po mga kaidol. Yan, nabunot ko na po lahat. Yan, ang gagawin ko dito mga kaidol ay lilinisan ko po muna lahat. Balikan ko kayo. Tapos ito na nga po mga kaidol at nalinis ko na nga po. Ayan, kung makikita nyo naman po, malinis na po siya lahat. Hindi ko na nga po nabidyohan at na-drain ko na rin po yung langis. Ayan, na-drain na po natin yung langis, nalinis na po natin yung head at saka block. Ang susunod naman po natin dito mga kaidol, ikakabit na po natin. Yan, mamaya po natin nahasain yung mga valve. Ikakabit po muna natin itong block mga kaidol. Ito po yung piston ring niya, ikakabit na po natin. Buksan lang po natin are at ito po yung laman ng kahon. Ayan po, piston ring. Tapos kabit na po natin mga kaidol tong piston ring para po may kabit na natin yung block. Ito na nga po mga kaidol, naikabit na po natin yung piston ring. Ingatan nyo lang po, wag po magpanapat yung dalawang ring sa ibabaw. Yan, pag po kasi nagpanapat yan mga kaidol ay uusok po. Ayan. Tapos ayan na po mga kaidol, lagyan na po natin ng langis. Yan, basa-basahin lang po natin yung piston ring at saka yung piston. Yan, basa-basahin nyo lang po, paikot. Kailangan po mabasahan nyo yan bago nyo po ikabit sa block. Tapos yung block po ay kailangan nyo pong lagyan din ng langis para hindi po gumahit yung piston ring sa block po, yung sa liner po mga kaidol. Tapos ito naman po yung base gasket na genuine. Ayan, kinabit na rin po natin mga kaidol para po maisalpak na natin itong block. Yan, isalpak na nga po natin mga kaidol. Tapos ikabit natin yung pin lock. Kailangan po wag nyo pong kakalimutan. At ito na nga, naitulak na natin yung block at naisalpak na po natin. Yan, lagyan natin dito ng dalawang nut sa gilid. 10mm lang po are. Tapos next po natin mga kaidol, ayan, napalitan ko na nga po ng chain guide. Hindi ko na po nabidyohan. At ito naman ang isusunod natin mga kaidol, maghahasa na tayo ng mga valve. Tanggalin lang natin yung mga valve block. Ayan, tanggal ko na nga po yung mga valve block at saka yung valve spring mga kaidol. Ingatan nyo lang po yung mga valve block na wag mawala po. Wag po tumalsik para hindi po mawala. Yan po mga kaidol. Ayan, natanggalan po natin yung mga valve block nya. Ayan, itabi lang natin din at hasain na po natin are mga kaidol. Bago nga pala natin hasain, syempre yung valve seal, tanggalin na natin yung valve seal. Tingnan po natin yung valve seal na rin mga kaidol kung ano po yung itsura na. 2017 model. Ngayon lang po mapapalitan din ng valve seal are mga kaidol. Ayan, kung makikita nyo naman po yung valve seal nya kung gaano po napakasunog na po mga kaidol. Yan o, lumabas na po yung carbon din dito. Ayan o, may konting langis-langis din po. Yan, tumatagos na po yung langis, dumediretso na po sa valve papunta exhaust. Yan, kung makikita nyo naman, ito pa yung isang yung valve seal mga kaidol. Yan o, yung makikita nyo yung itsura, mga carbon deposit din po yung nasa ibabaw. Tapos ito naman yung valve seal ng exhaust. Ayan o, tanggalin na rin po natin. Ayan. Tapos ere pong isa, tanggalin din po natin. 4 po are mga kaidol. Yan, pag natanggal po natin are mga kaidol, ay hahasain na po natin yung mga valve nito. Yan, natanggalan natin yung mga valve seal. Tapos next natin mga kaidol, check natin itong mga valve mga kaidol. Kung makikita nyo naman po ang valve na are mga kaidol, yan, dito sa intake, natanggalan natin yan. Kung makikita nyo naman po yung likod ng valve, ayan, kung makikita nyo, puro carbon na po yan. So sa mga nagsasabi po na saka lang tayo magpa-refresh pag may problema na, so hindi po yon. Ito po mga kaidol, kung makikita nyo po aring valve na to, wala pong problema tong rider na to. Kaya gusto lang po na may-ari ipa-refresh para nga po malinis nga po yung mga valve at matanggal po yung mga carbon deposit doon sa valve at saka sa piston. So kung makikita nyo naman itong mga carbon deposit na to mga kaidol, kung yan ay matagtag at sumipit dyan sa valve na yan, di ikay tirek at singaw na po yung valve na yan, hindi ka na mapapaandar nyan. Ayan o, kung makikita nyo naman po yung carbon deposit sa intake po yan mga ito sa intake valve. Yan, ang kapal po ng carbon. Sa mga nagsasabi, yan, nakita nyo naman po mga kaidol, yung mga naniniwala po sa wag daw po magpa-refresh, sakalang daw po magpa-refresh pag may problema yung motor. So mali po yun, kailangan po natin magpa-refresh para po ma-check po natin yung mga valve, malinis natin at saka
malinis natin yung piston at mapalitan natin ng valve seal. Yan, matanggal natin yung mga carbon. Yan lang po mga kaidol. Nalinis na natin yung mga valve at ngayon hinahasa ko na po, pinapalapat ko na po isa-isa yan. Yan, isa-isa ko na po siyang pinapalapat. Inuna ko lang po yung intake valve. Yan, sain lang po natin are lahat mga kaidol. So ito na po mga kaidol, napalapat na po natin yung mga valve. Next na po natin, kabit na po natin tong 4 na valve seal mga kaidol. Yan, genuine po ere na ikakabit natin dito sa Raider 150. Yan, unahin lang po natin tong valve seal mga kaidol. Kabit lang po natin para may kabit na rin po natin yung mga valve spring mga kaidol. Yan. Ito na nga po mga kaidol, tapos na po natin hasain at inilagay po natin yung valve seal at saka yung mga valve cap at saka yung valve shim. Kinabit na rin po natin yan. Ikabit lang po natin itong 2 dowel. Yan. Tapos next natin mga kaidol din ay ilalagay lang po natin ito ng liquid gasket. Itong top gasket po mga kaidol. Yan. Kabilaan po natin itong lalagyan ng liquid gasket. Lagyan lang po natin mga kaidol. Tapos yan na nga po, ikabit na po natin, nalagyan na po natin ng liquid gasket. Ikabit na po natin tong top gasket. Tapos sunod natin tong cylinder head mga kaidol. Napalapat na po natin yung mga valve nito. Tapos ikabit na po natin tong 4 na stud, 12mm lang po are. Tapos iikpitan na rin po natin diretso mga kaidol para mailagay na po natin yung mga camshaft. Yan, higpitan lang po natin mga kaidol, gamit lang kayo ng 12mm na socket. So yan, higpitan na po natin yung 4 na stud. Sunod naman natin itong 3 nut naman na G's. 10mm po yung sukat niya. Tapos next natin, lagyan po natin ng mga oil, yung lalapatan po ng camshaft. Yan, binasabasa po natin ng langis para hindi po siya magkagahit pag pinadyakan po natin at pinaandar po natin mga kaidol. Yan, tapos next natin, ito naman yung chain guide dito sa baba mga kaidol. Yan, palitan na rin po natin are. Ayan, naikabit na po natin. Tapos next natin, ito na mga exhaust cam ang inuna natin. Kailangan po pag po tayo magkakabit nito mga kaidol, kailangan po nasa timing, nasa letter T. Yan, ikabit ko lang po. Naikabit ko na rin po yung intake cam. Yan, hindi ko na po pinakita sa inyo kasi meron naman ako nitong mga unang video na hindi ko na po pinorward. Ito, pinorward ko na po mga kaidol para po mabilis at matesting na po natin.
Yan, meron po ako doon kung paano po mag-timing at paano po magkabit ng camshaft. May tutorial po ako niyan. Hanapin nyo na lang po sa aking mga video. Yan, higpitan na po natin tong mga 10mm. Kailangan po, tama lang po yung pagkahigpit natin dito. Hindi naman po kailangan dito mahigpit na mahigpit. Yung tama lang po mga kaidol. Tapos ito na nga po, iniikot na nga po natin yan. Napakatigas po ng kompresyon niya. At sigurado pong wala po itong singaw mga kaidol. Tapos dito naman, susukatin natin yung valve clearance niya. Hanapin lang natin dito yung 0.20 sa exhaust. Tapos sa intake naman mga kaidol ay 0.10. Yan. Pwede rin po 0.15. Sa dalawa lang po yan. Kailangan ay lang daw. Ayan po yung kailangan lulusot lang. Pagka lumusot na po yung 0.20, kailangan na po natin mag valve shim po. Yan. Magpapalit na po tayo dyan ng valve shim pag lumusot na po yung 20. So goods pa naman aray mga kaidol. Yan, lusot po yung 10. 0.10. Okay pa po yan mga kaidol. Tapos kakabitan na po natin ng cover. Ito, ikabit na po natin yung head cover. Tapos ang tornilyo nito mga kaidol ay 4 na Allen bolts. Yan, kabit lang po natin yung tornilyo at higpitan na po natin. Ito na nga po mga kaidol. Natapos na natin, nailagay ko na. Hindi ko na nga pinutol ko na yung video. Eto na nga, susunod na natin yung clutch lining naman mga kaidol. Ikakabit na natin yung clutch lining. So, tanggalin lang natin tong clutch cable. Tapos ito, mga 8mm na tornilyo sa crankcase cover. Tapos yan mga kaidol, bunutin natin tong crankcase cover. Yan, nabunot na natin mga kaidol. Kung makikita nyo naman yung makina niya, alaga niya mga kaidol sa langis. Kaya malinaw pa yung makina niya. Yan, tanggalin lang natin itong mga 8mm. Sa likod nito mga kaidol ay may clutch spring. Yan, stock lang po yung clutch spring nito. Lining pa lang po yung napapalitan din eh. Kaya ngayon, papapalitan na rin po sa atin ng clutch lining. Kasi medyo madulas na daw po ng kaunti. Yan, tanggalin lang natin itong clutch spring. Tapos itong cover. Tapos ito mga kaidol, kung makikita nyo itong clutch lining, ayan o, kung makikita nyo nasusunog po yan at natigas po. Yan, tanggalin lang po natin itong clutch lining. Ito po yung clutch plate. Yan, tanggalin lang po natin lahat. Ang brand na nakakabit dito mga kaidol ay HBK po ang brand. Tapos ang ipapalit naman po natin ay yung original po mga kaidol na clutch lining. Ito na nga po mga kaidol, yan, tanggalin natin dito sa lalagyan. Ito po yung ikakabit nating clutch lining. Kabit na po natin mga kaidol. Napakadali lang po magkabit dito sa Raider 150 na to. Yan, unahin lang natin yung clutch lining, tsaka pressure plate, tapos clutch lining. Alternate lang po mga kaidol ang pagkakabit na rin. Tapos yung clutch spring mga kaidol, ayun pa rin yung gagamitin natin, stock pa rin. Ay, kabitan natin tong mga clutch spring. Kabit lang natin mga kaidol. Tapos yan na nga po mga kaidol, pinaltan ko na rin po ng oil filter. Yan, ay kabit ko na yung crankcase cover. Tapos kabit lang natin lahat para matesting na po natin. So ito na nga po mga kaidol, na isalpak na po natin lahat. So salinan na po natin ng langis. Yan, salin lang po natin itong langis. Ang gamit natin ay Motul 10W40. 1 liter po aray mga kaidol. Salin lang po natin. So ito na nga po mga kaidol. Tapos na po tayo maggawa. Ayan, paanda rin na po natin itong Suzuki Raider 150. Yan, kung makikita nyo naman po mga kaidol ay umaandar na po. So yan mga kaidol, madali lang po siya paandarin. So next natin mga kaidol, kakabit ko lang po yung araro nito at saka yung sapatos po mga kaidol para po ma-testing na po natin are. Pinapainit-init ko lang po yung makina.
So bago natin testingin, so yun na nga po mga kaidol, testingin na po natin. Ayan mga kaidol, subukan na po natin yung takbo. Yan, bago na po yung clutch lining at saka bagong refresh mga kaidol. Subukan natin kung maganda ang takbo. Anong palagaan? Kapagandawag ko. Babae, tayo mag-140 yan ng ganyan sa smart. Parang malambot na yung shock mo. Oo, tayo. Sa ano yan, parang? Parang malambot. Ganay. Kapag ka ng oil seal yan, ay ano? Langis. Oo, mas maganda yan, palit ka ng oil seal. Diretso na. Sarap kang itin. So yun na nga po mga kaidol, nasubukan na po natin. Ang ganda na po nung takbo niya at umaangat po siya mga kaidol. Kapit na kapit po yung clutch lining dito sa po itong pagka-refresh natin dito mga kaidol. So subukan po natin patayin tapos i-start natin mga kaidol kung madali. So yun, napakalwan po niya i-start. Goods na po are mga kaidol. So bagong refresh na po yung makina at bagong palit ng clutch lining. Bago na rin po ang langis. Yan, pinaltan na po natin lahat, pati oil filter. Ito po yung clutch lining na pinagpaltan mga idol. So hanggang dito na lang po mga idol. Kung may natutunan na naman po kayo sa akin na video, bago po ang lahat, kung bago pa lang kayo sa akin YouTube channel, please like and subscribe. At huwag nyo na rin po kalimutan i-hit na notification bell para lagi kayo update sa mga video ko i-upload. So yun lang mga idol, hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless.